Magandang gabi mga boss. Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin kung paano nagkakaroon ng kuryente ang spark plug ng ating mga motor. So, merong dalawang uri ng ignition sa motor, sa carb type na motor. Yung AC at DC ignition. So, yung AC ay from stator, rekta sa CDI ang kuryente. Then, pag ang CDI, papunta siya sa ignition coil. Then, galing ignition coil naman ay pupunta sa spark plug. So, yung DC ignition naman ay pagaling sa stator ay pupunta sa rectifier. Then, pagaling rectifier ay pupunta sa battery. Then, yung battery naman ang magsusupply sa CDI. Then, yung from CDI, papunta na siya sa ignition coil. Then, pagaling sa ignition coil, ay pupunta yung kuryente sa spark plug. So, ito mga boss, meron akong dalawang uri ng spark plug na dinala dito. Meron din iba't ibang piyesa, gayang stator, CDI, DC CDI, rectifier, ignition coil, spark plug, at AC CDI. Then, merong battery. So, isa-isayin natin kung paano nangyari ang kuryente ng ating motor. So, ang pinaka-source ng kuryente ng ating motor ay ang stator. So, sa tulong ng magneto, nakaka-produce siya ng kuryente. Then, yung kuryente naman na napoproduce niya ay ibabato niya papunta sa yung papunta sa battery ay dadaan dito sa regulator. So, ang charging niya ay sa ganitong full wave ay ang charging niya ay itong pink at dilaw. Then, connected siya dito sa dilaw ng regulator at puti ng regulator. So, dyan siya i-connect. Then, pagaling dito sa rectifier ay lalabas siya dito sa sa red wire. Then, papunta siya sa positive ng battery. So, ito namang negative ay connected din siya dito sa negative ng rectifier. So, bali full wave charging ang nangyari sa kanya. Then, galing naman dito sa battery, siya yung magsusupply dito sa CDI. Then, ipaprocess ng CDI sa tulong nitong pulser. So, itong pulser mga paps, siya yung nagtatiming ng kuryente kung kailan magbabato ng kuryente itong CDI. So, merong tumatapat dito na nakaumbok sa magneto. So, pag tumapat yun dito, yun ang timing niya. So, magsisignal siya sa CDI para mag-release ng kuryente. Then, pag galing sa CDI, yung output naman nito ay pupunta dito sa positive supply ng ignition coil. So, etong ignition coil mga pops, dito ang positive supply niya. Then, eto naka-body ground lang ito. Then, dito siya maglalabas ng naka-step up ng kuryente. Around 15,000 volts kung hindi ako nagkakamali. Then, pagaling dito sa ignition coil, yung iba may spark plug cap pa. Then, pagaling sa spark plug cap ay pupunta na siya dito sa spark plug. Then, mag-spark dito. So, ganun nangyayari ang DC ignition system. So, sinasabi ng iba na umaandar naman ang battery operated na motor kahit walang battery. Which is, tama naman po. Aandar pa rin po siya kasi yung regulator ang nagsusupply ng So, hanggat maayos ang regulator ay aandar pa rin po ang DC CDI kahit walang battery. So, except sa ilang mga piling CDI dahil meron akong na-try dating CDI sa Fury ko na hindi talaga umaandar kapag walang battery. Pero yung stock niya ay umaandar kahit walang battery. So, dito naman tayo sa
sa isang ignition system, yung AC, yung AC CDI. So, galing dito sa ano. So, sa AC ignition system mga paps, gumagana para rin naman po yung charging. Pero, walang kinahalaman sa baterya niya yung pag-ignite ng CDI. So, eto ang nagsusupply sa kanya sa CDI. So, eto, kung makikita nyo, merong iba ang winding dito. Nakabalot siya. So, kung kakalasin nyo yan mga paps, napakaliliit na wire, magnetic wire ang laman yan, which is, eto ang output niya, black na may stripe na red. So, pag galing dito, rekta na siya magsusupply sa CDI. Then, katulad ng ano kanina, yung pulser din ang tumatiming kung kailan maglalabas ng kuryente itong CDI. Then, yung output ng CDI ay rekta nang pupunta dito sa ano, ignition coil. And pag galing ignition coil, dadaan sa spark plug cap. Pwede ring walang spark plug cap. Then, diretso sa spark plug. Then, mag-ignite na yung spark plug. So, ganun lang kasimple ang ano, AC ignition system. So, kung kabisado nyo mga paps ang dalawang ignition system na yan, hindi kayo mahihirapan mag-troubleshoot ng mga carb type na motorsiklo. So, about naman sa charging mga paps, ang discuss natin ngayon yung full wave. Ito, full wave itong stator nito. So, iba naman yung sa half wave, pero ano, iba lang yung charging, pero yung ignition niya ay pareho din. Pareho din yung nangyayari kung paano nag-ignite yung mga battery operated na naka-half wave. So, yun lang mga paps. Sana may natutunan kayo. Sana naibahagi ko sa inyo ang aking kalaman sa abot ng aking kakayahan sa pagpapaliwanag. So, alam kong hindi ako ganun kagaling magpaliwanag, pero kung may tanong kayo, ay libre po kayong kumontak sa akin. Mag-PM lang sa aking Facebook page para matulungan ko kayo. So, yun lang mga paps. Bye-bye.